posibleng takot din sila sa failure. Takot mo na pag nagpakasal kayo hanggang saan kayo. Nandoon palagi yung doubt mo. Yung iba, kapag hindi na-overcome to, makikita mo, nagbaback out doon sa kasal. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page, official. Maraming salamat po. And for today's video, is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Ting, bakit may mga lalaki na takot magpakasal kahit matagal na ang relasyon? Medyo critical tong question mo, no? Okay, girls, take note of this. Dalawang klase lang ang bagay kung bakit nag-a-attend ng marriage ang isang lalaki. Yan yung sex and love. But most cases, yung dalawang reason na yan, hindi na yan yung reason ng generation ngayon. Kasi nakukuha na nila yan kahit na hindi sila magpakasal sa isang babae. Generation ngayon, pwede silang makipagtalik doon sa partner nila kahit na hindi nila pinapakasalan. Meron din naman nagpakasal ng wala namang love. Nagkasundo na lang ng mga magulang nila or nakot na sila ng isang situation. Nabuntis ang babae at kinakailangan panagutan ng lalaki ito. Karamihan sa mga kalalakihan ngayon ay nagsisettle down yan dahil sa salitang stability. Okay, let me explain. Stability na in a sense of kaya niya kayang maging ina ng mga anak ko? Kaya niya kaya akong bigyan ng peace of mind? Pwede kang mahalin ng isang lalaki kahit na hindi ka pa niya pakasalan. At pwede rin makipag-sex sa'yo ang isang lalaki kahit matagal na kayo sa relasyon nang walang kasalang magaganap. Aring masasabi niya sa sarili niya na mahal ko ang babaeng ito pero parang hindi niya ako kaya bigyan ng stability. Masyadong visionaries ang mga lalaki when it comes to marrying a woman. Hindi sila tumitingin kung ano yung wedding dress na isusuot nung magiging asawa nila, yung mga maid of honor, hindi yan ang iniisip nila. Kasi para sa ating mga babae yun, gusto natin ng magarbong kasal, maayos na kasal. Kasi ang iniisip lang talaga niyan, stability. Kaya niya kayang yung house maging home. Ayaw ng mga lalaki na nakakaramdam sila ng discomfort sa babae. Kaya hindi nyo ba napapansin? Minsan ang tagal na ng relasyon nila, 10 years, 5 years, 3 years, then maghihiwalay, then nakakilala lang ng few months or isang taon na babae sa relasyon, then bigla niya itong pinakasalan. Possible na doon niya nakita yung stability na hinahanap niya. And possible na nakita niya yung comfort na pwede siyang magkaroon ng peace of mind dito sa babaeng pinakasalan niya. Kaya yung ibang lalaki, they keep on hunting. Then few months, iba na naman yung karelasyon nila kasi hindi nila nakakita yung stability doon sa babae. May mga pagkakataon na umaabot na ng 5 taon o higit pa, then hindi na uuwi sa kasalan yung relasyon nila. Sex is pleasure. Love is affection. Respect is stability. Kung nakukulangan pa kayo dun sa mga naipaliwanag ko, eto pa. Ang mga lalaki, minsan takot din silang mag-jump sa salitang marriage is because ayaw nila nung permanent commitment. Kasi nga naman, ang mahal ng divorce. At walang divorce sa Philippines. Napakamahal po ng annulment. Aramdam nila, pag nagpakasal sila, mababawasan yung pag-spend time nila dun sa mga friends nila. No more fun. At yung buhay nila, pakiramdam nila, magiging boring. Eto pa, posibleng takot din sila sa failure. Di lang ito para sa mga lalaki, pati rin sa mga kababaihan, pwedeng i-apply po ito. Takot mo na pag nagpakasal kayo hanggang saan kayo. Nandoon palagi yung doubt mo. Well, lahat naman ng tao bago magpakasal, doubt talaga yung unang pumapasok sa ulo niyan hanggang mawala ito bago sa araw ng kasal. Iba, kapag hindi na overcome to, makikita mo, nagbaback out doon sa kasal. Pakiramdam kasi nila, malaking task ito. At pakiramdam nila, may stress sila kapag umabot pa sa hiwalayan or annulment kung magpapakasal sila. Eto pa, hindi pa sila stable sa kanilang finances. Posible na iniisip nila na okay na yung buhay ko na ganito kasi ang pagkakaalam niya, pag nag-asawa siya, sagutin niya pa yung asawa niya. So, kailangan niya magdoble kayod kasi hindi lang sarili niya ang binubuhay niya. At iniisip niya na pag nagkaanak sila, mas malaki yung responsibility niya na posibleng baka hindi ko ma-survive.
Last one, baka kasi ito na daw yung end nung kanilang romance. Karamihan sa mga kalalakihan, kapag ka nagpakasal daw sila, there is no romance remaining sa buhay nila. Dahil wala nang time para sa romance. Pag nagpakasal nga naman sila, magbubuo sila ng pamilya at maraming responsibility ang nakaakibat na sa balikat nila. Hindi katulad pag boyfriend and girlfriend lang, pwedeng magkanya-kanya sila sa mga gastusin. At syempre, kapag hindi na nila nagagawa yung dating nakagawian nila nung boyfriend and girlfriend lang sila, dahil nga sa dami na ng responsibility because nagkaroon na sila ng pamilya, ang lagi na lang iniisip nila is paano susolusyonan yung mga responsibility nila sa buhay, paano sila magiging good provider. Isip nila, hindi na nila mapapasayo yung partner nila. Pag hindi na nila napasayo yung partner nila, of course, wala na yung romance. Kasi more on problematic na kayo dahil din sa mga hinaharap ninyong responsibility. So, ang bottom line, lahat naman tayo ay may fear of changing. Kung malaki pa yung takot ng isang lalaki dun sa salitang changing, well, I think hindi pa talaga time para magpakasal siya. Baka hindi niya pa magampanan ang mga pagbabagong ito. Kasi once na pumasok na yung salitang marriage sa relasyon nyo, mag-asawa na kayo. Of course, may right na kayong i-control yung pamumuhay ninyo. Nagkakaroon na kayo ng karapatan na i-change yung buhay ng isa't isa. Kaya hindi dapat na pumasok lang basta sa salitang marriage. Dahil ang marriage po ay isang malaking responsibility. So yun lamang guys ang video natin. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below. And also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. See you guys on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!